Alam mo. Oh. Lalo na pag naka-poker face na siya. Oo. Saka kasi di ba nakasama natin yun sa Petron. So, Actually, siya yung pinakauna na strict player na nakilala ko. Kasi high school ko siya naging teammate. Tapos, as in yung tipong didilatan ka talaga niya. Laki kasi ng ice ni Ate Des, tinitigan ka niya, ano talaga, parang face up. So, super strict talaga siya. Pero, di ba, kasi ganun talaga siya na player. Super disiplinado, ganyan. Nasampulan na ba kayo? Ni Ate Den? Na, Nung college, I think. nabugi ka na. Siyempre kasi rookie pa. Siya yung senior ko nun eh. Sisi, wag na natin pag-usapan yung seniority. Ikaw, nasampulan ka na ba ni Ate Den? wala pa. Wala pa. Mabait. Okay, eto. Sana naman masagot na to ni Sisi. Yung agad-agad talaga. Ang tagal. Oo. Beast mode. Okay, pinaka-galante. 3, 2, 1, go. Bea. Sino? Bea. Bea? Ano mga nalilibre sa inyo ni Bea? Uy, kasi merong mayayaman na kuripot. Alam niya yan. Pero, si Bea, galante, anong mga nililibre niya? Ako nung Vietnam days namin, nung Vietnam trip. Kasi binigyan kami ng allowance ni Chocomucho. And then, hindi ako nagpapalit ng hindi ako nagpapalit ng dong. So, nalaman na lang nila pagdating ko dun sa Laukay, hindi po ako nagpapalit ng dong ganito, ganyan. May dong na talaga ako, from 2019 pa yun, yung Vietnam namin dati. So, yung dong ko, mga 100,000 dong lang. So, mga 200 pesos lang yun. And then, sabi ko kay Ate May, nung game day namin, Ate May, abot mo naman siguro tong 100,000 dong ko. Abot pa yan. Kung kukulang, libre na lang kita. Nung una si Ate Maika, sumunod si Kate, sumunod si Ate Cherry, tsaka sumunod si Bea. Ang dami naman ng libre sa'yo. Yung totoo, galante sila o kuripot ka. Kasi sinadya niya yan. Oo. Sa cafe ate, parang sabi doon, yun, straight yung laro. Sabi ko, wala na akong pangkapin sa mga susunod na araw, narinig nila. Pinarinig mo, hindi niya narinig, Sabi ni Ate Maika, sige, libre kita bukas. Tapos, sabi ko, may 4 pa na araw na... Wala talaga siyang ginawang paraan magkapera, kundi magparinig. Sabi ni Kate, sige, ako sa mga next day. Sabi ni Alice, sige, ako sa sunod. Sabi ni Bea, sige, ako sa remaining days. Ang taray, solicitation ang ganapan ni Sisi sa Vietnam. Nakakaloka. Imagine mo, may bangko lang, walking distance, malapit. Kaya nga modus. Alam mo guys, ano kasi to naobserbahan ko kay Sisi, simula na nagsasasama siya kay Buding, naging ganyan yung ugali niya. Kaya, kilalanin yung mga iiwasan niyang tao. Kasi yan na yung mga modus ni Buding hindi magdadala ng pera, talagang iiwan. Diyos ko. So, si Bea na sumagot ng remaining days. Ikaw naman, Maddie. Siyempre, mas matagal kayo teammate si Bea. Ateneo days pa lang ba? Ano na siya? For the libre na siya? Oo, galante na siya. Ay, sarap maging friend niya. Ano yung pinaka-memorable libre sa'yo ni Bea? Mostly team kasi yung nililibre niya. Ay, galante nga, day! As a group. Oo. Season 81 talaga yung maalala ko kasi may pre-game kami before like requirement ni coach o mag-team dinner kami the day before the game. May time na nag-Jollibee kami. Tapos nag-close yung Jollibee sa Katipunan. And then parang mga sunod-sunod na gabi sa isang kainan kami pero puno. So lumipat kami sa Gino's. Deliver na kami. Mas mahal ba doon? Ay. Magtataka pa nga ba tayo scholarship nga nililibre na yung ibang tao. Oo, Bea, baka naman gusto ko ulit mag-aral. Okay, kung merong pinakagalante, parang alam ko rin sagot dito. Ako na lang kaya sumagot. Sino naman? Oo, ang pinakakuripot. 3, 2, 1. Nag-volunteer na. Hoy, hindi. Di kami magpapatalo ni Doki.
Ay, oh, parang healthy ba yung ganyang competition sa team? Yung magko-compete kayo kung sino pinaka-kuripot. Oo, para hindi magastos. 'Di ba? Parang dahil pareha pala kayong kuripot, dapat yata si Ate Jem ang sumagot dito. Ate Jem, sino mas kuripot kay Sisi at kay Maddie? Paki-comment dyan sa baba. Ay, silang dalawa, it's a tie. Bisaya connection is strong. Paano naman yung pagkakuripot mo, Mads? Kasi kay Sisi, nakita na natin yung proseso eh. Hindi May- kasi, yung sa may kanya pag- allowance yun. Yung sa kanya kasi may pag gatekeep ng pera, may pagpaparinig, at talaga, may scheduling. Oo, yun ang kanyang modus. Ikaw naman, paano ang iyong pagiging, kurifots? Hindi kasi allowance yung binigay sa amin. So, pag binigay na parang hindi ko pinaghirapan, okay lang. Okay lang na, Gastusin mo. Oo. Siyempre not everything, pero magtitira ako. Mm-mm. Pero yung example, yung salary or something, hindi ako nagpapahiram ng money. Ay, oo. Kahit yata yumaman ako. Prank calls kayo na, pwede pa hiram Ah. Hindi ganun, di talaga ako papayag sa mga ganyan. Sino ang mga ganyan? Si Dina, willing magpahiram. Si Gia, magpapahiram 100K. May mga ganyan. Ako naman, hindi naman sa madamot. Actually, depende. Kapag Depende sa tao. secured naman ako na ibabalik, or subok ko na, papahiram ako. Pero yung iba na, kahit friend ko, ayoko kasi makasira ang friendship ng pera. Alam mo yan, Sisi, may mga ganyan. So, kaya hesitant ako sa mga ganyang hiram-hiram. Kasi 'di ba, ang trend ngayon, ikaw yung nagpahiram, ikaw pa yung mahihiyang maningil. Ganyan ang bagong trend. Divine. Pero kayo, ano yung mga luho ninyo? Ayan, magandang malaman. Ano luho? Luho, yung hilig ninyo binibili, ganyan. Okay. Yung okay lang sa inyo pagkagastosan yan. Kasi yung iba, sapatos. Yung akala mo, octopus sila, dami nilang shoes. Yung iba naman, luxury bags. Yung iba naman, travel. Ako, pass talaga ako sa travel. Kayo, ano? Ako naman pag may extra ako, Dami mong extra, Ben. Hindi mo nilalabas, eh. Ayaw mo ipapalit, eh. Gigil ako nito, eh. Ate, ang kwento kasi niyan, ba't ako naging kuripot? Kasi yung ate ko kasi, nag-aral sa Canada. So, ako yung nagbabayad sa kanya ng tuition. So, sobrang kuripot ko talaga ngayon. And, nung mga times na sa Beach Valley pa ako, may mga premyo talaga yan. Like, $500, ganito, ganyan. So, may mga extra allowance pa kami. Pag nasa Singapore kami, pag nag-Singapore kami, binibili ko siya ng bag. So, ang nabili ko at MCM, Ay, wow. For the branded. Oh. yun yung pinaka nabili ko na extra money ko. And hindi na nasundan. Uy, minsan yung pinakakuripot yan kasi maraming pinaglalaanan. Intindihin nyo na kami. Ay, ikaw, Mads, anong luho mo? So, ang luho ni Sisi ay pang family talaga, which matagal na talaga natin yan alam. Ikaw naman, Mads. Food. Luho ba ang food? Sa bagay. Sabi kumain yan, pagkain si Mads. Yun yung may Yung yung tipong kahit mahal, okay lang sa'yo. Di naman yung Wolfgang na gano'n. Ay, sabihin ko, kapag may pa-Wolfgang. Hindi, may ganun kasi na basta food, wag kayo magtitipid dyan. Pwede nyo yung Yun yung mga... sinasabi ng lolo ko palagi sa akin na pag gutom ka, wag mo tipirin sarili mo kasi para sa'yo naman yun. Nakaka-afford naman ng, hindi naman yung sobrang mahal, pero yung, din. Tsaka, Wag na syempre, yung- family. Wag na yung sobrang mahal kasi i-earn na nyo rin naman yan. So, yung mga saktuhan lang. Thank you po sa mga nag-gift tara ni Jennifer. As a gifter pala siya tonight. Thank you so much po. Pero guys, ang target natin, 500K para magkaroon tayo ng bear. Ayan, patapos na tayo. Kung wala. Q&A lang talaga to. Ayan. Ang next naman, sino daw ang pinaka-flavor pagalitan ni Coach? 3, 2, 1. Wala. Ay, taray. Di nagagalit si Coach, Dante. Hindi pa. Ayun, taray. In fairness. Ay! Sige, pass na lang. Sabi ko sa pinaka-flavor pagalitan lang ni Coach O. Kasi parang si Coach O nagagalit. Si Coach Dante hindi. Pero, wag na lang. Baka maano pa tayo. Ito na lang. Pinaka-mahirap ma-prank. 3, 2, 1. Wala, di ko alam. Or kahit tansya nyo lang, sa pagkakilala nyo sa kanila, kapag pinrank nyo sila, parang feeling nyo malalaman nila agad, mga ganyan.
Hindi, pinakamadaling i-prank na lang, te. Ah, sige. Pinakamadaling i-prank. Sisi, ano yung English nun? Who's the most? Prankable? Prankable! Te, gullible, di ba? Ay, gullible. Wow. Dami siyang natutunang Sikat. English, te. Sikat, yung mabilis maniwala ba? Oo, Ate? sikat. Yung, Oo. yung ano na kami, like, magjo-joke lang kami. Kasi sabi, oh really? Ano, patula ka, Kat? Ano yung English yung patola? Para alam niya. Sabi na namin, sabi ko naman ni Bea, kasi magkakatabi kami sa, you're so gullible. Sabi kami natin, boys, ay, Parang na-English 101 ka, be. tapos din sabi, ang pagkakaalam ko lang, narinig ko volleyball. Sounds like. Sa buong buhay ko, Bea, ngayon lang ako nakarinig ng gano'n. Ano ba yung volleyball? Sabi, yung mabilis maniwala ko. Alam ko na. Ah. Puro ka kasi volleyball, ha? Yan. Sisi na paghahalataan tayo. Naka-US t-shirt ka pa naman. Wala kayo dyan, wala akong pakialam. At least alam niya na ngayon. Ako nga, kala ko prankable eh. O sino? So, pareha kayo ng answer. Si Kat. Pero kasi ang twist dyan, dahil siya ang pinakamadaling maprank, kapag mag 500k tayo, siya ang ipaprank call ninyo. Pero mukhang malabo eh. Tulog yun, te, kasi ang ano nila, nag-Adidas sila kahapon eh. Ah. Tapos kanina nag-weights kami. Tulog na yun. Sino ang gising ngayon na pwedeng maprank? Kung magpa 500k. Viewer. Kami na lang dalawa. Naku, ako honestly natatakot ako kay Descheng. Pero kung gusto niyo yung medyo hindi nakakatakot, then yung i-prank. Feeling ko talaga, didilatan kayo sa training. Sino sa tingin nyo? Pero feeling ko, hindi tayo papa 500 nitong mga. English Pero kung sakali. na lang, te. Ay, ayun. Huwag na yung prank call. Alam na Ay, yan ng ayun mga na lang. tao. Promise. Ate, okay na kami, te, team. Okay na kami ng team. Huwag na namin. Oo, pa-bronze na sila sa local eh. Paano na sila pa-podium na din sila eh. Baka, kayo, subukan lang naman talaga to kung fans talaga kayo eh. 'Di ba? Pero kung ako sa inyo, total sabi nyo, hindi pa naman nagagalit si Coach Dante, eh, pwede natin subukan. kung kung para matest natin ang patience. Magrarap-rapin kami dito. Oh. Eh, mamaya na natin problemahin yan kung tayo ba ay magpa 500k. Pero, parang malabo talaga, guys. So, kung wala, chikan lang to, 'di ba? So, habang naghihintay tayo, kung may miracle ba na mag 500k to, uy, parang meron. Thank you so much, Endel B. Ayan, pag-usapan na natin yung inyong VTV experience. I mean, last